Mainit ang araw sa Makati at abala ang lahat sa harap ng isang matayog na gusaling salamin na pagmamay-ari ng Navarro Development Corporation. Sa pinakataas ng tore, sa isang silid na may malawak na tanawin ng lungsod, naroon si Lorenzo Navarro, nakaupo sa isang leather chair, nakatitig sa laptop habang hawak ang isang tasa ng itim na kape. Sir Lorenzo, kailangan niyo na pong bumaba para sa board meeting, ani Sandra, ang kanyang loyal na executive assistant. Hindi siya agad sumagot, nakatanaw pa rin sa bintana para bang may hinahanap sa malawak na langit ng syudad. Maya-maya, lumingon siya kay Sandra at maikli ang tugon, "I'm on my way." Paglabas ni Sandra, muli siyang napabuntong hininga. Isa na namang araw ng numero, transaksyon at negosasyon. Wala nang bago. Ganito na ang takbo ng buhay niya simula nang maabot niya ang rurok ng tagumpay. Si Lorenzo Navarro ay hindi basta ordinaryong negosyante. Kilala siya bilang Ice King of Real Estate. Hindi dahil sa malamig ang tono niya sa pakikitungo, kundi dahil sa taglay niyang kasanayan sa pagkuha ng malalaking lupa't ari-arian at pagbebenta nito sa triple ng presyo. Wala siyang sinasanto at mas lalong hindi siya naaawa. Sa mata niya, ang awa ay hadlang sa tagumpay. Kapag may pulubing lumalapit habang bumababa siya mula sa kanyang luxury car, palagi siyang lumilihis ng ingin. Hindi dahil takot siya o may trauma, kundi dahil naniniwala siyang ang bawat tao ay may tungkulin sa sarili. Kung kinaya ko, kaya rin nila. Walang dahilan para mamalimos. Madalas niyang wika sa mga kasama sa opisina. Ngunit hindi ganito noon si Lorenzo. Bago siya maging bilyonaryo, isa siyang batang iniwan sa kariton. 11 taong gulang siya nang iwan ng sariling ama sa gilid ng daan sa Maynila. Umiiyak siyang naglakad-lakad, gutom at pawisan. Bitbit ang isang sako ng damit at kaunting pera. Natagpuan siya ng isang matandang babae, si Lola Pasing, na siyang nagdala sa kanya sa probinsya at pinalaki. Ngunit hindi madali ang pagpapalaki sa kanya ni Lola Pasing. Walang luho, walang paligo, walang oras para sa laruan. Ang bawat sentimo ay pinag-iipunan. Laging sinasabi ng matanda, walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Tandaan mo yan, Enzo. At sa puso niya, iyon ang naging panuntunan. Nang umabot siya sa edad 20, tumakas siya pa uwi ng Maynila. Dala ang baong determinasyon. Nagsimula siyang magbenta ng damit sa bangketa. Nagsipag, natutong mag-ayos ng papeles. Nagbenta ng lupa kahit hindi kanya, hanggang sa makapag-ipon at makapagsimula ng legal na negosyo. Ilang dekada ang lumipas at ngayon, narito siya. Isang lalaking kilala, may sariling tore sa gitna ng business district. May ilang luxury car na nagpapalit kada buwan at koneksyon sa mga politiko at negosyante. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay, si Lorenzo ay nanatiling mag-isa. Wala siyang asawa. Wala rin siyang anak. Hindi dahil hindi siya nagmahal, kundi dahil hindi niya naisip na mahalaga ito. Para sa kanya, emosyon ay sagabal. Ang relasyong personal ay puhunan na walang ROI. Marami siyang empleyado, ngunit walang nakakakilala sa kanya ng lubos. Kahit si Sandra na pinakatagal nang nagtatrabaho sa kanya, ay hindi pa kailanman nakita kung paano siya ngumiti ng totoo. Minsan sa isang corporate party, nilapitan siya ng isang junior staff. "Sir, totoo po bang wala kayong anak o pamilya?" Tumigin siya sa pag-inom ng alak at malamig ang tugon. Ang negosyo, sapat ng pamilya. Tumawa ang iba, pero walang nakakalam kung gaano kalalim ang katotohanan ng iya. Gabi na nang makauwi si Lorenzo sa kanyang penthouse. Pagpasok niya sa silid, agad niyang binuksan ang mga ilaw. Tahimik. Walang ibang tunog kundi ang mahinang ugong ng aircon at ang malabong ilaw mula sa cityscape. Binuksan niya ang ref. Puro bote ng mineral water, imported cheese at vacuum-sealed meals. Walang lutong bahay, walang bakas ng may kasama sa bahay. Pagupo niya sa sofa, kinuha niya ang isang luma at kupas na larawan mula sa drawer. Larawan niya noong bata pa siya, nasa tabi ng kariton, habang inaayos ni Lola Pasing ang kanyang damit. "Hindi na ako babalik dyan," bulong niya. Pero may bahid ng lungkot sa tinig. Ang puso ni Lorenzo ay tila nakasemento na ng mga taong ginugol niya sa pagpapatibay ng negosyo. Para sa kanya,
Ang mundo ay isang larangan ng digmaan kung saan ang mahihina ay talo. Kaya't nang sumunod na araw, habang binabaybay ng kanyang konvoy ang masikip na kalsada sa Maynila, hindi siya natigilan nang makasalubong ang ilang batang naglilinis ng salamin ng sasakyan para sa barya. Sa katunayan, bahagya pa siyang napakunot noo. Ang dami na naman nila. Walang pakinabang. Dapat palayasin ng barangay yan. Sabi niya kay Sandra habang sinisilip ang tablet niyang may graphs at property valuations. Hindi niya alam, sa susunod na araw, isang batang tulad ng mga iyon ang magpapayanig sa pinakamatatag niyang paniniwala at magpapabago ng direksyon ng kanyang buhay magpakailanman. Hindi sanay si Lorenzo sa traffic, lalo na kung nasa loob siya ng kanyang bulletproof SUV at hindi umaandar ang mundo sa bilis na nakasanayan niya. Nakatingin siya sa relo, pasimpleng binibilang kung ilang segundo ang nasasayang habang nakatigil ang sasakyan sa isang siksik na interseksyon sa Tondo. Anong klaseng ruta to, Ben? Bakit dito mo dinala ang sasakyan? Tanong niya sa kanyang driver. Sabay kita ng ungis sa mukha. Mukhang may roadblock po sa avenida, sir. Ito po ang pinakamabilis na iikot. Sagot ng driver habang binubusisi ang Waze sa dashboard. Mabilis ba to sa tingin mo? Tugon ni Lorenzo habang minamasdan ang paligid. Mga nagtitinda ng kakanin, estudyanteng naghahabol sa jeep, at mga batang nakatambay sa kalsada, pawisan at may hawak na goma ng trumpo. Ibinaba niya ang cellphone at sinandal ang likod sa upuan. Isang malalim na buntong hininga ang binitiwan niya at sa loob ng ilang segundo, tumahimik ang lahat. Hanggang sa may isang tunog ng metal ang gumulong sa labas. Isang baryana na bitawan ng batang naglalako ng candy. Sumabay ang isang anino ng payat na batang lalaki sa gilid ng sasakyan. Sa isang iglap, umukas ang likurang pinto na hindi maayos na naisara ng bodyguard. At bago pa man makagalaw si Lorenzo, isang maliit na kamay ang mabilis na sumuot sa loob. Teka lang, sigaw ni Lorenzo, pero huli na. Isang manikis na bata, na 9 o 10 taon lamang, ang tumakbo palayo, dala-dala ang kanyang itim na leather wallet. Hinayupak na bata yon, hinabol mo. Sigaw niya kay Ben, sabay tutok sa direksyon ng bata. Umandar agad ang sasakyan, halos sumayad sa bangketa sa pagmamadali. Sir, sigurado ba kayong habulin natin? Ipareport na lang po natin. Hindi. Ibalik mo ang wallet ko. Lahat ng ID ko andun. Credit cards, confidential cards. Habulin mo yan. Hindi niya maintindihan ang sariling damdamin. Oo, may galit pero may halong pagtataka. Hindi ito karaniwang reaksyon niya sa mga ganitong insidente. Pero may kung anong kumalabit sa loob niya. May bahagi ng kanyang puso na tila ginising ng kawalang takot ng batang iyon. Ilang kanto pa ang tinahak nila. Sa bandang likod ng palengke, pumwesto si Ben sa gilid ng daan, habang si Lorenzo ay napilitang bumaba. Diyan siya dumaan, sir. Papunta sa may looban. Bulong ni Ben, sabay turo sa isang makitid na eskinita. Pasimpleng sumulyap si Lorenzo sa paligid. Mabaho ang daan. May mga tambak ng basura sa gilid. Halos dikit-dikit ang mga yero at kahoy na nagsisilbing bubuing ng mga barong-barong. May mga batang naglalaba sa tabo, may matandang umiihi sa kanto, at sa isang gilid, may lalaking nakatungo habang binubuo ang homemade na upuan gamit ang kahoy ng kahon ng saging. Dito ba talaga siya pumasok? Tanong niya muli. Opo, sir. Nakita ko siyang sinilip, yung mga drum tapos pumasok sa may paderda gawa sa plywood. Hindi na siya nagtanong pa. Tahimik siyang lumakad sa direksyon na tinuro. Sa bawat hakbang, para siyang napupunta sa ibang mundo. Isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Isang mundong marungis, magulo, at amoy pawis, ngunit tila buhay na buhay. Habang naglalakad, pinapanood siya ng mga tambay. Ilang lalaki sa gilid ng tindahan ng suka ang nagsimula ng magbulungan. Parang mayaman to nawala ba? Baka taga-TV yan o kaya politiko. Baka kunin ang lupa dito. Hindi niya pinansin. Mas naging abala siya sa paghahanap ng direksyon ng batang tumangay ng kanyang wallet. Hanggang sa narating niya ang isang maliit na bukana ng bahay, halos wala ng pinto. Isang lumang kurtina lang ang nakasabit. Mula sa loob, naririnig ang mahinang pag-ubo ng isang babae at ang ingay ng lumang electric fan. May boses ng batang lalaki. Nanay, ito lang po nakuha ko. Pasensya na po, wala pa ring gatas. Pero tignan niyo po, may card po dito. May pangalan, baka makakatulong ito. Napahinto si Lorenzo sa harap ng kurtina.
Hindi siya makapaniwala. Hindi pa lang ayaw tumakas ng bata. Mukhang ang unang inisip nito ay ang nanay niyang may sakit. Sumilip siya. Sa isang sulok ng madilim na silid, nakita niya ang bata. Nakaupo ito sa banig, hawak ang kanyang wallet, at katabi ang babaeng payat, lupaypay sa higa. Hindi ako magnanakaw, Nay, bulong ng bata. Kukunin ko lang po sana yung card. Baka may numero doon. Para po sa foundation. Sabi sa labas, tinutulungan daw nila yung may sakit. Hindi napansin ng bata na may anino na sa likod ng kortina. Nakatayo si Lorenzo, natigilan, parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi na ito tungkol sa perang laman ng wallet. Hindi na ito simpleng insidente ng pagnanakaw. Ito ay tanong na sumisigaw sa utak niya. Bakit tila mas may puso pa ang batang ito na wala halos kahit ano, kaysa sa akin na may lahat? At doon nagsimula ang pagyuko ng kanyang loob. Hindi pa siya lumalapit, hindi pa siya nagpapakilala. Pero sa harap ng tagpong iyon, parang gusto niyang lumuhod at humingi ng tawad sa sarili niyang puso. Isang pusong ginawang bato ng panahon. Ngunit na yon ay nagsisimula ng mabasag. Mainit at alinsangan sa loob ng maliit na silid. Bawat sulok ay may gamit na tila ipon ng taon-taong kakapusan. Sirang electric fan, lumang kulambo, basyong lata ng gatas, at mga tabong pinagtagpi-tagpi. Isang banig lang ang nagsisilbing kama sa gitna ng maruruming semento. Nandoon si Aling Norma, halos hindi na makagalaw sa panghihina. Habang sa tabi niya ay isang batang babae, mga 4 na taong gulang, tahimik lang na naglalaro ng takip ng lata. Si Elmer, 8 taong gulang, ay dumating na halos hingal na hingal. Bitbit ang isang punit-punit na plastik na may lamang biskit at ang wallet na hindi niya ganap na nauunawaan ang halaga. Nay, ito lang po, bulong niya, sabay abot ng biskit sa kapatid. Pinilit niyang ngumiti. Pasensya na po, Nay, wala pa rin po akong nahanap na magbibigay. Pero may nakuha po ako. Dahan-dahan niyang binuksan ang wallet. Hindi siya dumiretso sa pera, bagpus sinipat ang mga laman nito. Mga ID, isang ATM card, business card na may pangalan, at isang laminated na card na may nakasulat na Navarro Foundation, Medical Assistance Hotline. Tignan niyo po, Nay. Sabay lapit sa ina. May numero dito. Baka sakaling totoo to. Baka po makatulong sa gamot niyo. Si Aling Norma, sa kabila ng hinihingal na paghinga, ay pilit numiti at hinawakan ang kamay ng anak. Elmer, anak, huwag kang gagawa ng masama kahit gaano kahirap ang buhay natin. Alam ko po, Nay, pero hindi ko po ninakaw to para sa akin. Sa labas ng kurtina, halos hindi humihinga si Lorenzo. Para siyang nilindol sa loob. Hindi niya inaasahang maririnig yon. Akala niya ay maririnig niya ang ingay ng isang batang mayabang o tuso. Pero ang narinig niya ay boses ng isang anak na desperadong tulungan ang ina. Tahimik siyang napaatras. Sa isip niya, napakarami ng nasaksihan niyang mga eksena sa mundo ng negosyo. Luha ng empleyado, reklamo ng mga pamilya na nawalan ng bahay dahil sa demolition, at galit ng mga nasunugan ng informal settlement na siya rin ang nagpasa ng development permit. Ngunit walang anuman sa mga iyon ang tumagos tulad ng nakita at narinig niya ngayon. Pinagmasdan niya ang paligid ng barong-barong. Kahit sa dilim, ramdam niya ang kalagayan ng lugar. Mula sa amoy ng panis na tubig sa balde hanggang sa kalampag ng kahoy sa dingding tuwing dadaan ang truck sa kalsada sa labas. Walang palikuran, walang maayos na bintana, puro butas. At sa ganitong lugar, may batang umaasang matulungan ang nanay sa pamamagitan ng isang numero sa kanyang wallet. Nais na niyang pumasok. May bahagi sa kanyang loob na nagsisigaw, sabihin mo na ang totoo. Sabihin mong ikaw ang may-ari ng wallet. Sabihin mong tutulong ka, pero hindi siya makagalaw. Parang may tanikala sa kanyang dibdib. Maya-maya, lumabas si Elmer upang kumuha ng tubig. May dala siyang plastik ng yelo at isang baso. Pagkakita niya sa lalaking nakatayo sa tabi ng kurtina, bahagya siyang napatigil. Ah, kuya, sino po kayo? Tanong ni Elmer, hindi halatang kabado. Sa halip, may respeto ang tono ng bata, gaya ng isang sanay humarap sa iba't ibang mukha ng kalsada. Saglit na hindi sumagot si Lorenzo. Gusto niyang magsinungaling, pero hindi niya magawa. Ah,
Napadaan lang. Narinig ko kasi yung ubo ng nanay mo. May foundation akong kilala na tumutulong sa may sakit. Biglang naliwanagan ang mukha ni Elmer. Totoo po, foundation? May dala po kayong form? Napatingin si Lorenzo sa wallet na nasa kamay ng bata. Hindi ito agad ibinalik at hindi rin sinasadyang ikuble. Ngunit ang pag-usisa nito tungkol sa foundation ay mas naninibabaw kaysa sa takot na mapagalitan. Hindi ko dala na ngayon pero kaya ko tawagan yung mga kilala ko. Gusto mong magpa-doktor ang nanay mo, di ba? Tumango ang bata. Opo, kaso po wala po kaming pambayad at saka wala rin po kaming birth certificate. Sabi po nung center dati, kailangan daw nun. Napayuko si Lorenzo. Isa na namang salamin ng sistema. Isang batang gustong magpa-admit ang ina pero wala silang dokumento. Isang problemang sinisigaw ng libo-libong pamilya sa Pilipinas. Pero kailan niya ba ito inintindi? Anong pangalan mo? Anong niya? Elmer po, Elmer de la Cruz. Ganun ba? Sige Elmer, babalikan kita bukas, may dala na akong tulong. At sa iyo na rin yung biskit. Ngumiti ang bata, pagod na ngiti ngunit totoo. Salamat po kuya. Umalik si Lorenzo sa sasakyan na parang hindi niya kilala ang sarili. Hindi siya nagsalita buong biyahe. Si Ben, ang kanyang driver, ay nagtataka ngunit hindi na nagtanong. Pagdating niya sa penthouse, hindi na niya binuksan ang ilaw. Naupo lang siya sa sofa, tinapik ang kanyang dibdib, na tila pinipigilan ang hindi maipaliwanag na kirot. Isang wallet ang iniwan sa barong-barong. Pero isang piraso ng pagkatao niya ang naiwan din doon, ang bahagi ng sarili niyang nakalimutan na. Ang batang minsang nangarap ding may tutulong. At hindi niya akalain, sa gitna ng kahirapan ay may matututuhan pa siya mula sa isang batang nagnakaw. Hindi para sa sarili, kundi para sa pag-asa. Hindi mapakali si Lorenzo ng gabing iyon. Ang kaniyang penthouse ay puno ng katahimikan pero hindi matahimik ang isip niya. Ang mga tunog ng syudad na dati parang musikang komersyal sa tenga niya, ang ingay ng kotseng bumubusina, ang ugong ng tren sa malayo, ngayon ay tila mga palahaw ng isang panaginip na hindi niya maalis sa isipan. Hindi siya makatulog. Tumayo siya mula sa kama, bumalik sa mesa, bumalik sa kama, muling bumangon. Hawak-hawak niya ang baso ng malamig na tubig, pero tila hindi iyon sapat upang malamigan ang kanyang kalooban. Anong meron sa batang yon? Tanong niya sa sarili. Ang imahe ni Elmer, hawak-hawak ang wallet na hindi niya kinukuha para sa pera, kundi para sa numerong baka makaligtas sa ina, ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Parang eksenang naipit sa likod ng kanyang mga mata. Sa dami ng kabataang nadaanan niya sa kalsada, bakit ito ang tumama? Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, bigla siyang napapikit. At sa pagsara ng kanyang mga mata, isa pang bata ang bumungad sa gunita. Payat, marumi, pawisan. Nakahupo sa gilid ng isang kariton. Hawak-hawak ang lumang stuffed toy na natagpuan niya sa basurahan. Siya iyon. Si Lorenzo, 7 taong gulang, iniwan ng sariling ama sa bangketa sa harap ng isang palengke sa Paco. Iniwan siyang walang paalam, walang pagkain, walang direksyon. Naalala pa niya ang panlalamig ng gabi noon. Kung paano siya nagkulong sa ilalim ng trapal ng kariton, pinilit na itago ang takot habang nakikinig sa mga naglalakat at tumatawa sa paligid. Isang matandang babae, hindi niya kadugo, ang napadaan at tinapik siya. Anong pangalan mo, iha? Tanong nito noon at dahil nalilito pa siya, napabulong lang siya ng Enzo. Si Lola Pacing, ang naging tagapagligtas niya, ang una at huling taong tumanggap sa kanya sa probinsya. Ngunit hindi siya naging lola sa estilo ng mga kwento. Walang halik sa noo. Walang gatas bago matulog. Tanging isang plato ng kanin at asin, isang banig at paulit-ulit na bilin, walang tutulong sa'yo, kaya matutong mag-isa. Lumuha ka, talo ka. Humingi ka ng awa, lalo kang tatapakan, ang palaging paalala ni Lola Pasing habang pinapalo ang likod ng kamay niya kapag nahuli siyang umiiyak. Tumayo si Lorenzo mula sa kama, nilapitan ng isang drawer at dahan-dahang binuksan ito mula sa ilalim ng mga paperweight at mamahaling fountain pen. Hinugot niya ang isang lumang litrato. Doon, nakaupo siya sa kariton, may dalang sako habang nakangiti si Lola Pasing sa likod. Pilip, pero may tapang.
Tinitigan niya ito ng matagal. Sa dami ng litrato niya sa magazine cover, sa business summit, sa inauguration ng building, iyon lang ang larawan na hindi niya kailanmang itinapon. Elmer. Mahina niyang bulong at doon niya tuluyang naunawaan kung bakit siya naaapektuhan. Hindi siya galit sa bata. Galit siya sa sarili, sa batang Enzo na itinago niya sa ilalim ng mamahaling suit, ng mga pulong at titulo, ng kondominium at koleksyon ng relo. At nayon, nakita niya itong muli. Nasa anyo ng batang nagnakaw, hindi dahil sakim, kundi dahil desperado. Kinaumagahan, hindi siya pumasok sa opisina. Tinawagan niya si Sandra at sinabing, "Cancel all my meetings today. May lakad ako." Nagulat si Sandra. "Sir, today's your meeting with the Korean investors. Shall I reschedule?" "Cancel everything," ulit ni Lorenzo. "Babalikan ko ang isang lugar. May mas mahalaga akong kailangang asikasuhin." Nagbihis siya ng simpleng polo, maong at sneakers. Walang alahas, walang driver. Siya mismo ang nagmaneho ng isang lumang kotse mula sa garahe. Hindi para magpaimbabaw, kundi para makalubog muli sa mundong iniwan niya noon. Pagdating niya sa eskinita, halos tanghali na. May mga batang naglalaro ng holin, may nagtatakbong aso, at ang parehong tambak ng basura ay naroroon pa rin sa tabi ng kalsada. Ang barong-barong na pinuntahan niya ay tila hindi pa rin nagbago. Nakasabit pa rin ang parehong kurtina. Hindi siya agad lumapit. Sa halip, umupo siya sa tindahan sa tapat, isang maliit na kariton na nagbebenta ng saging at suka. "Boss, bibili po kayo?" Tanong ng matandang nagbabantay. Ngumiti siya. "Hindi, naghihintay lang po." Lumipas ang halos kalahating oras. Maya-maya, lumabas si Elmer. Bit-bit ang balde ng tubig. Sinabayan ang kapatid palabas ng barong-barong. Tulad kahapon, pawisan, marungis, pero may ngiti sa mata. Napansin ni Lorenzo na may isa ng lata ng sardinas sa gilid ng hagdan. Baka iyon ang biskit na dinala niya kahapon. Baka iyon lang ang nakain nila buong gabi. Pinagmasdan niya ang bata at naramdaman niyang mas kailangan niyang makialam. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa siya handa. Kailangan muna niyang harapin ang sarili niyang mga multo bago niya harapin ang pamilya ng batang ito. At sa bawat hakbang pabalik sa kanyang sasakyan, dala-dala niya ang isang pangako na hindi siya babalik sa dating Lorenzo. Na ang batang iniwan sa kariton ay hindi magiging isang lalaking manhid sa mga batang tulad niya. Sa mga sumunod na araw, tahimik na gumalaw si Lorenzo. Hindi siya bumalik sa eskinita na nakaharap kay Elmer. Sa halip, pinakilos niya ang sariling mga tauhan, pero hindi sa paraang karaniwan niyang ginagawa. Walang press release, walang donasyon na may kasamang litrato, at higit sa lahat, walang banggit ng pangalan niya. Tinawagan niya si Ben, ang matagal na niyang driver, at inutusan ito ng personal. "Ben, pumarada ka ulit sa tapat ng barangay hall sa Tondo. Magtanong ka kung kilala nila yung pamilyang De La Cruz. Yung nanay may sakit, yung batang lalaki ang pangalan Elmer." "Taga-barangay po? Diretso pong tanong?" Sagot ni Ben sa kabilang linya. May bahid ng pag-aalinlangan. "Huwag kang magpakilala. Sabihin mo lang volunteer ka mula sa isang organisasyong tumutulong sa indigent families. Kung may maibigay silang record o kwento, kunin mo lahat ng detalye." Tugon ni Lorenzo, may diin sa huling salita. Kinabukasan, dumating si Ben sa opisina. Dala ang mga printout ng handwritten notes mula sa barangay. Nakapo si Lorenzo sa meeting room. Pero ipinagpaliban niya ang conference call upang unahin ang report na iyon. "Sir, eto po yung mga nakuha ko. Wala raw birth certificate yung bata. Ni hindi raw dumaan sa health center yung kapatid niya noong ipinanganak. Wala pong kahit anong legal na dokumento yung pamilya. Yung nanay po si Aling Norma, dating naglalaba pero nagkasakit nung pandemya. Nakautang daw sila sa junk shop ng 3,000 at iniiwasan na raw yung may-ari kasi sinisingil na." Paliwanag ni Ben habang iniisa-isa ang sulat sa folder. Tahimik lang si Lorenzo habang binabasa ang mga pahina. Sa kanyang isipan, biglang naging malinaw ang lawak ng pagkakabagsak ng pamilyang iyon. Hindi ito simpleng kahirapan. Ito ay tuluyang pagkalubog. "Ben, ani Lorenzo, gamitin mo yung dating pangalan ng foundation na ginamit natin dati para sa CSR program. Magpadala ng groceries, gatas para sa bata at basic meds.
Huwag mong banggitin kahit kailan ang pangalan ko. Naalala ko po yon, sir. Yung ginamit natin para sa typhoon relief sa Quezon, tugon ni Ben. Kahit yung logo po ba? Oo. At saka Ben, paayos mo yung bubong nila. Hindi sa kumpanyang gumagawa ng malls ko ha. Gusto ko simpleng kontraktor lang. Yung hindi halatang malaki ang nagpondo. 3 araw makalipas, dumating ang grupo ng volunteers mula sa San Agustin Outreach Program. Isang dating project ni Lorenzo na hindi na aktibo pero muling ginamit para sa lihim niyang layunin. May dalang mga construction materials, itlog, delata at mga gamot. Nagulat ang buong komunidad. Si Elmer nang makita ang mga tao, agad na lumapit sa ina. Nay, may tumutulong po sa atin. Sigaw niya habang buha ang kapatid. Nagpumilit bumamon si Aling Norma at sa kahinaan ng kanyang tinig, nagpasalamat siya. Hindi ko alam kung saan kayo galing, pero maraming salamat po. Sa dami ng lumapit na nangangako sa amin, kayo lang ang dumating. Tumangulan ang lider ng grupo at sinabing may taong nagmamalasakit sa inyo. Hindi niya kailangan ng pangalan. Gusto lang niya kayong gumaan kahit kaunti. Sa kabilang kalye, nakaparada ang isang sasakyan. Sa loob nito, nakaupo si Lorenzo, nakatanaw mula sa madilim na bintana. Hindi siya bumaba. Wala siyang balak magpakita. Hindi pa, pero sa bawat eksenang nasasaksihan niya, ang ngiti ni Elmer habang tinutulungan ang manggagawa, ang ina nitong nangingilid ang luha, at ang mga batang nagtataka kung bakit biglang may gumanda sa lugar nila. May gumagalaw sa dibdib niya na matagal na niyang kinalimutan. Hindi ito pride, hindi ito charity na may kapalit. Ito ay pag-aalala. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa kusina ng kanyang penthouse, initigan ni Lorenzo ang pasang folder kung saan nakatala ang medical status ni Aling Norma. May tuberculosis, malnourished, hindi sapat ang nutrisyon, at walang gamot dahil walang record. Pumikit siya at muling naalala ang panahong pinilit niyang wag umiyak habang ginugupitan ng kuko ni Lola Pasing gamit ang blade. Ang kamay niya noon ay puro dumi, pero ang sabi ng matanda, "Bakit ka pa iiyak? Walang nadadagdag sa bigas yan." Ngunit ngayon, sa edad na 47, isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang mata. Hindi niya inasahan. Hindi niya sinadya. Ganito pala yung pakiramdam ng mag-alala. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, muli siyang nagpunta sa looban, pero hindi lumapit. Dumaan lang siya sa kabilang kanto, bitbit ang ilang envelope ng voucher at grocery card, at iniabot ito sa mga volunteer. Pakiabot kay Aling Norma. Walang pangalan, walang utang na loob, tulong lang. Pagbalik niya sa sasakyan, tinapik siya ni Ben. "Sir, matagal ko na kayong kilala, pero ngayon ko lang kayo nakita na ganito." "Ganong paano?" tanong ni Lorenzo. "Na parang tao." Hindi siya sumagot, ngunit sa kanyang puso, unang beses niyang natanong ang sarili ng buong buo. Kung ganito pala ang pakiramdam ng magmahal nang hindi sinasabi, paano pa kaya kung mas tumagal ako sa mundong yon? Mainit ang araw at may alingasnas na umiikot sa eskinita. Mula sa may dulo ng looban, maririnig ang boses ng isang matandang lalaki na nag-aaway sa kasamahan niya sa sugal. Sa kabilang kanto, may batang umiiyak dahil sa agawan ng laruan. Sa gilid ng kalye, si Lorenzo ay tahimik na naglalakad. Dala ang isang brown envelope na may lamang gamot at grocery voucher. Nakasuot lang siya ng simpleng polo at baseball cap, gaya ng mga nakaraang pagbisita. Mas gusto niyang hindi makilala, hindi mapansin. Pero sa araw na ito, isang tanawin ang hindi niya inaasahang madaratnan. Pagliko niya sa pamilyar na daanan patungo kina Elmer, may narinig siyang ingay. Mabigat ang tunog, parang sapak. Kasunod ang mahihinang hikbi ng bata. Wag po, sabi ko wala akong pera," sigaw ni Elmer. Mula sa likod ng tambak ng kahoy, nakita niya si Elmer na hawak sa kwelyo ng isang lalaking nasa edad 30, may tattoo sa leeg, at amoy alak kahit tirik ang araw. Ito si Dindo, kilalang tambay sa looban at dati nang nahuling nagnanakaw sa mga kapwa residente. "E di wag ka nang magtago, bata. Alam naming may nagdadala sa inyo ng mga grocery.
Anong akala mo? Sa inyo lang lahat yon? Sigaw ni Dindo, sabay sapok sa balikat ng bata. Napahiga si Elmer sa semento. Ngunit bago pa siya muling sipain ng lalaki, agad siyang tumayo, kumuha ng isang putol na kahoy sa tabi at ipinatong ito sa harap niya. Hindi para umatake, kundi para panangga. Para po to kay nanay. Huwag niyo pong kunin. Wala po akong kinukuha sa inyo. Kaya huwag po kayong manakit. Mariing sabi ni Elmer. Nanginginig pero matigas ang paninindigan. Doon na hindi nakatiis si Lorenzo. Mabilis niyang tinumo ang pinangyayarihan. Hoy! Sigaw niya. Bitawan mo yung bata. Nagulat si Dindo at sa unang tingin pa lang ay naramdaman niyang hindi ito ordinaryong lalaki. Ang tindig, ang boses, ang aura, hindi galing sa kanto. Tumalikod siya, pero may bahid ng inisang mukha. Pakialam nyo ha, alak nyo pa to? Mas mabuti pa, wag mo na akong subukan. Malamig na sagot ni Lorenzo, habang dahan-dahang lumapit. Pag nakita kitang hinawakan ulit yang bata, baka ikaw ang may pagsisihan. Saglit na nanahimik ang paligid. Si Dindo, bagamat lasing at arugante, ay tila nabasa ang mga mata ni Lorenzo. May laman, may tapang at higit sa lahat, may kapangyarihan, hindi tulad ng mga karaniwang volunteer na natatakot sa mga siga sa kalsada. Kaya't sabay irap. Tumalikod siya. Bahala kayo sa buhay nyo. Sabay tapon ng yosi at tuluyang naglakad palayo. Naiwan si Elmer na nakatayo, hawak pa rin ang kahoy. Nang makita niya si Lorenzo, agad niyang inalis ito sa harapan niya. Parang nahihiyang ipinagtanggol ang sarili. Pasensya na po, hindi ko po intensyong manggulo. Pinoprotektahan ko lang po si nanay. Bulong ng bata. Hindi agad nakasagot si Lorenzo. Napalunok siya at sa mga mata ni Elmer. Nakita niya ang tapang na bihirang matagpuan sa mga may-i. Wala kang kailangang ipagsorry. Mahina niyang tugon. Ginawa mo lang ang dapat. Ngumiti si Elmer. Pagod ang mukha ngunit may sinad ng pasasalamat. Salamat po tito. At sa tawag na yon, isang payak na salitang tito. May kung anong sumikdo sa dibdib ni Lorenzo. Hindi ito pagpapanggap. Hindi ito pakitang tao. Isa siyang estranghero, ngunit sa harap ng batang ito, naging pamilyar siya. Naging ligtas. Hinila ni Elmer ang supot ng biskit na nahulog at tumingin kay Lorenzo. Dala niyo po yan. Tumango si Lorenzo. May gamot din para sa nanay mo at gatas para sa kapatid mo. Salamat po talaga. Wala po kaming ibang kilala na tumutulong sa amin. Kala ko po nung una na baka scam. Pero yung gamot po, effective po talaga. Bumaba po yung lagnat ni nanay. Ganon ba? Tugon ni Lorenzo, pilit pinipigilang mapangiti ng masyado. Mabuti naman. Basta ipagpatuloy mo lang yung tapang mo, Elmer. Hindi lahat ng lumalaban ay masama. Minsan, kailangan mo ring ipaglaban ang di. Umalis si Lorenzo na may kakaibang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya naging tagapag-abot ng tulong. Naging saksi siya sa tunay na lakas ng bata. Isang batang marunong lumaban. Hindi dahil gusto niyang manakit, kundi dahil pinangangalagaan niya ang natitirang mundo niya. Pagka-uwi, habang nakaupo siya sa study area, tinitigan niya ang mga proposal na inihanda ng marketing team ng kumpanya. Lahat ay ukol sa pagpapalawak ng mall chain, ng upscale condos, at bagong coastal property. Pero nawalan siya ng interes. Kinuha niya ang lumang notebook mula sa drawer. Iyong ginagamit niya lang para sa mga personal ideas. Doon niya isinulat, ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa dami ng nabili. Minsan ito'y makikita sa tapang ng batang walang-wala, pero lumalaban para sa pamilya. Napangiti siya. Hindi niya inakalang may ituturo pa sa kanya ang isang batang minsang nagnakaw ng kanyang wallet. Sa mundo ng negosyo, lahat ay dapat may return of investment. Pero kay Elmer, natutunan niyang may mga bagay palang mas mahalaga kaysa balik pera. Ito ay ang balik tao. Sa mga araw na sumunod, naging regular na bisita si Lorenzo sa iskinita ni na Elmer. Sa mga unang linggo, nagpanggap siyang si Tito Renzo, isang volunteer na naatasan sa barangay outreach. Hindi siya nagbitbit ng pangalan, hindi nagpakilala bilang may-ari ng foundation o isang kilalang negosyante. Tanging layunin niya lamang ay makinig at tumulong.
At sa bawat pagdalaw, palihim siyang nabibihag ng kwento ng batang minsang nagnakaw ng kanyang wallet. Tuwing hapon, pagkatapos maghatid ng kaunting pagkain o gamot, nauupo siya sa tabi ng bahay ni Elmer. Doon sila madalas nagkakakwentuhan habang pinapahanginan ang ina nitong si Aling Norma. Madalas ay tahimik lang silang dalawa, pero kapag napasarap ang usapan, bigla na lang nagiging malalim ang mga tanong ng bata. Tito Renzo, tanong minsan ni Elmer habang pinapainom ng gatas ang kanyang kapatid. Nakapag-aral po ba kayo nung bata kayo? Nag-aral ako, pero hindi agad, sagot ni Lorenzo. Mahirap ang buhay noon. Hindi rin ako nakatapos agad. Binalikan ko na lang nung may konting ipon na ako. Tulad niyo rin po ba? Mahirap din po kayo dati? Isang maikling katahimikan ang namagitan. Tinitigan ni Lorenzo ang basag na paso ng halaman sa gilid bago siya tumango. Oo, Elmer, mas mahirap pa nga siguro. Sa kariton ako natutulog noon. Walang nanay, walang tatay. May matandang kumupkop sa akin pero hindi madaling palakihin. Napakunot ang noo ni Elmer. E di pareho po pala tayo? Hindi agad nakasagot si Lorenzo. Sa puntong iyon, parang may humawak sa dibdib niya at piniga ito. Sa tuwing kinakausap siya ni Elmer, mas lalo siyang nabubuo. Pero sa parehong oras, mas lalo rin siyang nababasag. Isang araw, habang nag-aayos si Elmer ng mga lumang notebook na napulot niya sa tabi ng paaralan, bigla siyang nagsalita. Tito Renzo, gusto ko pong maging sundalo balang araw. O kaya guro, gusto ko pong makapagturo sa mga batang walang paaralan. Napayuko si Lorenzo. Hindi niya inasahan ang ganitong pangarap mula sa isang batang halos wala namang hinahawakang libro. Pero doon niya naramdaman kung gaano kalalim ang pananaw ng bata sa kabila ng kakulangan. Bakit mo yan gusto? Tanong niya. Kasi po, minsan may dumaan na guro dito. Nagturo ng isang araw lang, tapos hindi na bumalik. Ang saya po sa pakiramdam nung may nagtuturo sa amin kahit saglit lang. Naisip ko, paano kaya kung araw-araw may ganun? Baka mas marami pong bata ang matuto. Hindi na kinaya ni Lorenzo ang bigat ng damdaming sumiksip sa kanya noon. Tumango lang siya, at sa likod ng kanyang isipan, may umuusbong na ideya. Isang ideyang matagal na niyang binadaliwala, pero ngayon ay tila sinisigaw na ng pagkaka. Kinabukasan, tinawagan niya si Sandra habang nasa sasakyan pabalik ng kondo. Sandra, sabi niya habang nakatanaw sa labas. Aalisin natin sa storage yung lumang CSR proposal para sa Mobile Learning Center. Nagulat si Sandra sa linya. Sir, yung project po na tinigil niyo noong 2017? Yung paaralan sa looban? Oo, yun mismo. Ibalik natin. Pero hindi na press release lang ang habol. Gusto kong simulan sa tondo, usang classroom, ilang volunteer, lahat second hand. Pero sisiguraduhin nating tuloy-tuloy. Copy, sir. Kakausapin ko si Ma'am Teresa sa foundation. Anong pangalan po ulit ilalagay natin sa program? Napangiti si Lorenzo. Wala muna. Basta simulan natin. Ayokong iugnay sa Navarro DevCo. Gusto kong dumating ang tulong, hindi ang pangalan. Nang sumunod na linggo, lumitaw sa gilid ng barangay ang isang lumang ngunit maayos na container van, kulay asul na may simpleng banner. Paaralan sa looban, Mobile Learning Center. May lamesa sa loob, blackboard, ilang libro, at lumang tablet na na-repair. Lumapit si Elmer na parang batang unang beses nakakita ng magic show. Tito Renzo, ano po to? Sigaw niya habang humahawak sa gilid ng pinto. Paaralan, Elmer, para sa'yo. Para sa mga tulad mong gustong matuto. Sa amin to, napabulala si Elmer. Tila hindi makapaniwala. Hindi lang sa inyo, para sa lahat. Pero ikaw ang una kong naisip nung pinaplano ko to. Kasi alam kong gagamitin mo ito ng tama. Sa ngiting iyon ni Elmer, isang matamis na salamat ang bumulong sa hangin. Ngunit sa isip ni Lorenzo, hindi siya ang nagbibigay ng biyaya. Sa halip, siya ang nakakatanggap. Sa bawat pagngiti ni Elmer, sa bawat simpleng taning nito, sa bawat paglapit niya sa silid ng barong-barong, unti-unting nabubuo ang bahagi ng pagkatao niyang matagal nang iniwan ng sarili. Hindi man niya aminin, pero sa puso niya, ang batang minsan tinawag siyang tito, ay naging tulay pabalik sa pagiging tao. Mabilis ang naging paglawak ng mobile learning program ni Lorenzo. Mula sa isang container van, naging 2. Lumawak ang saklaw mula Tondo hanggang Payatas.
Kumuha siya ng ilang volunteer teachers na galing din sa komunidad, mga dating working students at out-of-school youth na tinuruan muna sa ilalim ng isang crash course. Sa loob lamang ng 2 buwan, ang paaralan sa looban ay naging usap-usapan. Hindi lamang sa komunidad, kundi pati sa ilang media outlet na nakapansin sa hindi karaniwang proyekto. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa loob ng boardroom ng Navarro Development Corporation, tahimik ang lahat habang pinapakita ni Sandra ang projection slides ng kasalukuyang business health. Sa huling bahagi ng presentasyon, lumabas ang isang item na may titulong Unmonetized Projects, ROI. Unknown. Sir Lorenzo, banggit ng isang board member, si Mr. Enrique Lim, na kilala sa pagiging konserbatibo at walang pakialam sa mga gawaing pangkawanggawa. I noticed this line item has ballooned over the past quarter. Almost 15 million pesos have been redirected to your mobile school project. Hindi agad nagsalita si Lorenzo. Tinitigan lang niya ang report na nasa harap. Saka muling tumingin kay Lim. It's not a redirection. It's an investment, sagot niya. Tumikim ang isang babaeng board member. Investment? Paano natin masasabing investment ang mga libreng aralin sa Barong-Baro? We're a real estate company, not a DSWD extension. Hindi ba't sinabi natin noon na ang tunay na lakas ng kumpanya ay hindi lang sa yaman kundi sa epekto sa komunidad? Singit ni Sandra, halatang balisa pero matapang. Ngunit hindi nagpatinag ang mga kasamahan. Nagsimulang umikot ang balita na may planong pagtanggal kay Lorenzo bilang CEO gamit ang argumentong financial mismanagement at loss of investor confidence. Ang ilang investors ay nagsimulang umatras. Mga negosyanteng Koreano at Singaporean na dati naka-line up para sa high-rise project sa Ortigas ay nagsabing hindi nila nais makipag-partner sa isang kumpanyang masyadong emosyonal ang pinuno. Isang gabi, sa kanyang kondo, habang mag-isa si Lorenzo, tinitigan niya ang whiteboard kung saan nakadikit ang mga plano para sa susunod na school site. Isa-isang nilapitan at dinura ang ilang linya. Baka nga mali ako, mahina niyang bulong. Baka nga hindi ito ang tamang panahon. Napaupo siya sa silya, hawak ang tasa ng malamig ng kape. Sa harap ng laptop ay naroon ang email draft ng kanyang resignation bilang CEO. Hindi pa pinapadala, pero halos tapusin na niya. Isang click na lang, isang buntong hininga pa. Ngunit bago niya pindutin ang send, tumunog ang kanyang cellphone. Isang simpleng text mula kay Ben. Sir, si Elmer po, tumulong magturo kanina. Siya raw muna ang humawak ng klase kasi na-late yung volunteer. Nakatayo siya buong oras kahit mainit. Sabi niya, sayang po oras ng mga bata. Napangiti si Lorenzo. Muli niyang pinanood ang isang video clip na sinend ng isa pang volunteer. Si Elmer, hawak ang lumang chalk, nakatayo sa harap ng makeshift blackboard. Sa boses ng bata, may sigla, may diwa, may paniniwala na hindi mababayaran ng kahit anong milyon. Pag may pangarap po kayo, kahit maliit, kailangan yung araw-araw bigyan ng dahilan para lumaki. Wika ni Elmer sa klase. Hindi na itinuloy ni Lorenzo ang email. Sa halip, binuksan niya ang panibagong file, Strategic Realignment Proposal, Community Inclusive Model. Kung ang isang bata kaya tumayo para sa ibang bata, ano pa ako? Tanong niya sa sarili. Ngunit hindi rin naging madali ang labas ng boardroom. Sa mismong looban kung saan umusbong ang kanyang proyekto, may mga usap-usapang kumakalat na baka raw ginagamit lang ni Tito Renzo ang proyekto para makakuha ng boto o kaya'y makuha ang lupa ng mga naninirahan doon. E baka naman sa susunod, paalisin na tayo dyan. Ginagamit lang tayo. Sigaw ng isang matandang babae sa meeting ng barangay. Narinig iyon ni Lorenzo sa isa sa kanyang mga pagbisita. Nang sunduin siya ni Ben, hindi siya agad sumakay. Naupo siya sa gilid ng kanal, pinagmasdan ang paligid, pinakinggan ang duda, ang takot, ang refleksyon ng mismong mundo kung saan siya nanggaling. Isang mundong sinanay na huwag basta magtiwala. Lagi na lang tayong ginagamit. Wika ng isang ama sa looban, habang kinakausap ang barangay tanod. Ngayon may paaralan, bukas may eviction notice na yan. Pinikit ni Lorenzo ang mata. Sa ganitong mga sandali, naiintindihan niyang hindi sapat ang tulong. Kailangan din ng presensya, ng tiwala, ng pagpapatunay. Sa susunod na araw, nagdesisyon siyang humarap sa buong barangay. Sa gitna ng covered court,
Walang jacket, walang security escort, walang tagapagsalita. Siya lang at ang mga taong pinagsisilbihan niya. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Lorenzo Navarro. Nagkagulo sa paligid. May ilan na napamura sa gulat. May tumayo at sinabing, "Ang kala ko ba volunteer lang siya? Hindi po ako nandito para mangampanya. Wala akong pakialam kung maniwala kayo sa akin o hindi. Pero isang bagay lang ang totoo. Sa dami ng taon na ginugol ko sa pera at negosyo, ngayon lang ako naramdaman na may saysay ang ginagawa ko. At kung kinakailangan kong lumuhod para sa tiwala ninyo, gagawin ko." Walang sumagot. Pero sa bandang likod ng court, may isang batang sumigaw. "Tito Renzo, dyan po kayo sa tabi namin umupo ha. May tinira po akong upuan." Ngumiti si Lorenzo at sa gitna ng lahat ng duda at panghuhusga, isang simpleng boses ang muling nagpapaalala kung bakit siya nagsimula. At sa sarili niya, sinabi niya, si Elmer, na walang armas kundi tapang, ay kayang tumayo sa harap ng mundo. Ano pa ako, na may lahat ng kakayahan para tumulong. Bumuhos ang ulan na parang galit na langit ang bumalot sa buong lungsod. Sa labas ng bintana ng opisina ni Lorenzo, tanaw ang malabong silweta ng lungsod. Halos tinatakpan ng makapal na ulap at mahigpit na bagsak ng ulan. Pasado 9:00 ng gabi, ngunit hindi siya makauwi. Pumunog ang cellphone niya. Isang tawag mula kay Ben. "Sir, gumuho raw yung poste ng kuryente sa looban. May kuryente pa sa ilang bahay, pero karamihan brownout na. May nasugatan at may mga batang basang-basa sa labas. Yung bahay po ni na Elmer, malapit sa gumuho." Kumindig agad si Lorenzo. "May tumulong na ba ko?" "May mga tanod po, pero kulang. Hindi raw makalapit ang ambulansya. Mataas na rin ang tubig sa kalsada." Hindi na siya nag-isip. Sa loob ng ilang minuto, nakaponcho na siya, dala ang emergency bag at pinaharurot ang SUV papuntang Tondo. Habang binabaybay ang madulas at bahaing kalsada, mabilis ang tibok ng puso niya, hindi para sa sarili, kundi para sa batang minsang naging anino ng sarili niyang kabataan. Pagdating sa looban, halos hindi na makadaan ang sasakyan. Lumusong siya sa baha, sinabayan ng ulan na parang walang kapatawaran. May sumisigaw, may nagkakagulo, at may iilang nanonood lang mula sa lilim ng sari-saring bubong. "Nasaan ang bahay ni na Elmer?" Tanong niya sa isang tanod na may hawak na flashlight. "Tito Renzo, dito po, sa may kanan. Nabagsakan po ng yero ang likod ng bahay nila." Wala nang pag-aalinlangan, pinuntahan niya ang barong-barong. Tumambad sa kanya ang basang banig, sirang pader at si Elmer, hawak ang kapatid na umiiyak habang tinatakpan ng katawan ang ina nilang nanginginig sa lamig. "Dito tayo," sabi ni Lorenzo. Mabilis na inilatag ang dala niyang thermal blanket at tinulungan si Elmer buhatin si Aling Norma. Walang tanong-tanong, walang paliwanag, tanging kilos ang umiral. Sa evacuation center, pinasok sila sa sulok ng isang silid na may makeshift na kutson. May nag-abot ng tuwalya at noodles, habang si Lorenzo ay abala sa pagbabantay sa dalawang bata. Pinahiga si Aling Norma, pinunasan ng maligamgam na tubig ang katawan at pinainom ng gamot. Tahimik lang si Elmer habang kinagmamasdan si Lorenzo. May halong pagdalito sa kanyang mukha, ila may binubuong palaisipan sa loob niya. "Salamat po, Tito Renzo. Kung wala po kayo, baka..." Hindi na niya tinuloy. Hinaplos ni Lorenzo ang ulo ng bata. "Wala kang dapat ipagpasalamat. Ginawa ko lang ang tama." Ngunit sa mata ni Elmer, tila may kung anong kumislap. Tiningnan niya ang relo ni Lorenzo. Isang mamahaling Swiss watch na nakita na niya minsan. Hindi niya ito malilimutan. Bigla siyang napalunok. "Tito," mahinang sambit ng bata. "Sa inyo po ba yung wallet na kinuha ko noon?" Tumigil sa paggalaw si Lorenzo. Hindi niya inasahan ang tanong. Gusto sana niyang idaan sa biro, iwasan, ngunit hindi niya kayang magsinungaling sa harap ng batang minsang humarap sa kanya ng may tapang. "Oo," mahinang sagot niya. "Sa akin yon." Pumula ang mukha ni Elmer. Napayuko siya at niyakap ang sarili. Hindi umiiyak, pero halatang pinipigilan ang luha. "Pasensya na po. Hindi ko po talaga balak. Gusto ko lang po sanang bumili ng gatas para kay nanay. Gusto ko pong makita siyang gumaling."
Hindi siya tinuruan ni Lorenzo na humingi ng tawad. Wala siyang inutos. Pero ang batang ito, kusa. Mula sa puso. Nilapitan niya si Elmer at niyakap ito. Mahigpit, parang ama na matagal nang hindi marunong magmahal. Wala kang kailangang ikahiya at wala kang kailangang pagbayaran. Hindi mo ninakaw yun dahil sakim ka. Ginawa mo yun kasi ikaw ang nag-iisang lalaki sa bahay. Ikaw lang ang lumalaban. Hindi nagsalita si Elmer, pero naramdaman ni Lorenzo ang mahigpit na pagyakap ng bata. Walang palusot, walang pagpapanggap. Isang yakap na puno ng pag-unawa at para kay Lorenzo, ito ang kauna-unahang yakap na naramdaman niyang totoo sa maraming taon. Makalipas ang ilang minuto habang pinapalitan ng kumot si Aling Norma, lumapit si Lorenzo sa isang volunteer nurse. "Pwede bang madala sa ospital si nanay?" tanong niya. "Wala pong private ambulance ngayon, sir. Pero kung may kakilala kayong doktor, I'll arrange a car. Ako na ang bahala." Sagot ko lahat. Sa loob ng evacuation center, habang nagkakagulo pa rin ang ibang pamilya, tahimik na pinagmamasdan ni Elmer si Lorenzo. Muli siyang tumabi sa lalaki at mahinang bumulong. "Kung kayo po pala yung may-ari ng wallet, bakit po hindi niyo ako isinumbong?" Huminga ng malalim si Lorenzo. "Kasi sa tuwing tinitingnan kita, nakikita ko ang sarili ko. Isang batang gustong tumakas sa gutom, sa takot at sa pangungulila. At kung may nagparusa sa akin noon, baka wala ako rito ngayon." Tumango si Elmer. "Hindi ko na po yun uulitin. Pangako po." "Hindi mo na kailangang mangako, Elmer," sagot niya. "Sa lahat ng ginawa mo para sa nanay mo, tapos ka na sa pagsubok. Panahon na para ako naman ang tumulong." At sa gabing iyon, sa gitna ng ulan, baha at kawalang katiyakan, may dalawang kaluluwang nagtagpo. Hindi bilang biktima at tagapagligtas, kundi bilang dalawang taong minsang nawalan at ngayon ay muling nakakahanap ng liwanag. Ilang araw matapos ang pagbuhos ng ulan, balik normal ang galaw sa lungsod, ngunit hindi para kay Lorenzo. Habang ang traffic ay muling bumadal sa EDSA at ang mga kalsadang tinubigan ay muling tuyo, siya naman ay abalang-abala sa isang bagay na hindi kailanmang naging bahagi ng kanyang dating mundo. Legal documents para sa isang batang kalye. Sa loob ng conference room ng Navarro Tower, hindi proyekto ng lupa o bidding ng bagong mall ang laman ng lamesa. Sa halip, naroon ang kanyang legal team, 3 abogado, isang paralegal at si Sandra, ang kanyang assistant. Lahat ay nakatingin sa kanya habang ipinapaliwanag ang pinapagawa niya. "Kailangan nating gumawa ng paraan para ma-secure ang identity ng batang si Elmer de la Cruz," wika ni Lorenzo. Wala siyang birth certificate. Wala siyang record sa NSO. Hindi siya makakakuha ng PhilHealth o enrollment kung wala yan. Tumikhim ang senior lawyer. "Sir, may proseso po yan. Kailangan ng barangay certification, affidavit ng ina at court approval. Ako na ang bahala sa court," tugon ni Lorenzo. "Ang gusto ko lang ay masimulan agad. May kakilala ako sa PSA. Pwede nating mapabilis ang pag-verify ng mga lumang record." Si Sandra ay tahimik na nakikinig. Pero ramdam ang kakaibang sigasig sa kanyang boss. Ibang-iba sa dati. "Sir, maingat niyang banggit. Gusto niyo rin po bang gawing permanent ang guardianship? I mean, parang ampunin?" Pumahimok si Lorenzo. Hindi siya agad sumagot. Hindi niya inasahan na mismong tauhan niya ang unang magbabanggit ng ideyang kanina pa niya iniikot-ikot sa sariling isip. Kinagabihan, bumisita siya sa pansamantalang tinutuluyan ng pamilya ni Elmer. Isang apartment na inarkila niya malapit sa lungsod. Wala na sila sa barong-barong. Kahit papaano'y malinis ang paligid, may kuryente at may sariling CR, ngunit higit sa lahat ligtas. Doon niya kinausap si Aling Norma, habang si Elmer at ang kapatid nito ay abala sa pag-aayos ng mga bagong laruan mula sa donasyong hindi nila alam ay galing sa kanya. "Aling Norma," panimula ni Lorenzo, "may gusto sana akong ilapit sa inyo. Wala po kayong dapat ikabahala, pero gusto ko lang sana malaman ang saloobin niyo." Nag-angat ng tingin ang babae. Bakas pa rin ang panghihina sa kanyang mukha, ngunit mas maliwanag na ang mga mata nito ngayon. Parang unti-unti nang bumabalik ang pag-asa. "Po, ano yun, sir?" "Gusto ko sanang maging legal guardian ni Elmer," sabi niya, diretsahan. "Hindi ko siya aagawin sa inyo, at lalong hindi ko kailanmang aalisin ang karapatan niyong maging ina niya. Gusto ko lang siyang masiguradong ligtas, makapag-aral at magkaroon ng kinabukasan na hindi mapuputol."
Tahimik si Aling Norma. Sa pagitan ng bawat segundo ay naroon ang timbang ng lahat ng emosyon. Pag-aalala, takot, ngunit higit sa lahat, pagnanais ng mabuting kinabukasan para sa anak. Sir, mahina niyang sagot, hindi ko po kayang ibigay ang anak ko kahit kanino. Pero hindi ko rin po kayang makita siyang bumalik sa kalsada. Kung magiging guardian kayo at kung mananatili po akong nanay sa paningin niya, wala po akong tutol. Basta po, wag niyo siyang ilayo sa akin. Napangiti si Lorenzo. May kirot sa kanyang puso, hindi dahil sa pagdadalawang isip, kundi dahil sa bigat ng tiwala na ibinibigay ng isang inang halos wala na. Pero handang magbuwis ng kahit ano para sa anak. Kinabukasan, sa harap ng family court, isinumite ng legal team ni Lorenzo ang petisyon para sa legal guardianship ni Elmer. Kumpleto ang dokumento, barangay affidavit, consent ng magulang at assessment mula sa social worker na personal niyang kinausap. Habang nilalagdaan ang mga papeles, tinitigan niya si Elmer na suot ang uniforme ng public school. Unang beses itong makakapasok sa paaralan. At si Lorenzo mismo ang nag-enroll sa kanya. Sir, Tito Renzo, sabay ngiti ni Elmer. Totoo na po ba to? May apelido na po ako? Hindi lang apelido, sagot niya. May pagkakakilanlan ka na. Hindi ka na lang basta bata sa kalsada. Isa ka ng estudyante, isang mamamayan, isang Elmer de la Cruz na may kinabukasan. Sa kanyang opisina, muling humarap si Lorenzo sa salamin. Kinitigan niya ang sarili. Hindi na siya ang dating lalaking may pusong bato at tinging nakatuon lang sa graphs at ROI. Ngayon, isa na siyang taong naglalakad sa direksyong hindi inaasahan. Isang ama, sa paningin ng isang batang lalaking, minsang nagnakaw ng kanyang wallet. Ngunit sa huli, ibinalik sa kanya ang puso niyang matagal nang nawala. At sa unang pagkakataon, nasabi niya sa sarili, kung ang dati kong sarili ay makikita ako ngayon, baka hindi niya ako makilala. Pero marahil, mas mamahalin niya ako. Ang unit ay nasa ikalimang palapag ng isang mid-rise condo sa Mandaluyong. Hindi ito kasing marangya ng mga penthouse ni Lorenzo, ngunit sapat na para tawaging tahanan. May sala, 2 silid, maliit na kusina, at bintanang tanaw ang ilaw ng syudad. Pinapinturahan ito ni Lorenzo ng maliliwanag na kulay. Langit para sa kisame, liwanag ng araw para sa mga dingding ng sala, at kahel na pastel para sa silid ni na Elmer at ng kanyang kapatid. Paglipat nila, kitang-kita ang pagkamangha sa mga mata ng mga bata. Tito Renzo, sa amin po talaga to? Tanong ni Elmer habang hawak ang bagong unan. Sa inyo, wala nang ulan na papasok sa bubong. Wala nang daga sa ilalim ng banig. Lumapit si Elmer, sabay yakap sa kanya. Hindi na siya umiiyak gaya ng dati. Pero ramdam ni Lorenzo ang bigat ng emosyon sa yakap ng batang minsang natutulog sa putikan. Kinabukasan, inihatid ni Lorenzo si Elmer sa unang araw nito sa paaralan. Isang pribadong eskwelahan na kilala sa pagtanggap ng scholars mula sa marginalized communities. Bagamat may scholarship na pinopondohan ng anonymous donor, alam ng admin staff na si Lorenzo Navarro ang nasa likod ng buong pondo. Nakauniporme si Elmer, malinis, maayos ang buhok, may bagong sapatos. Ngunit sa kabila ng pisikal na pagbabago, dala pa rin niya ang takot ng isang batang dating wala sa listahan ng lipunan. Sa loob ng classroom, napansin agad siya ng mga kaklase. Saan ka nang galing? Probinsya, tanong ng isa. Parang galing sa looban to bulong ng isa pa. Ngunit si Elmer ay hindi nagsalita. Tinanggap niya ang tingin, ang bulungan, ang pagtingin na parang hindi siya karapat-dapat sa klase. Mabilis siyang naupo sa pinakalikod, inilihim ang kaba. Pag-uwi ng araw na iyon, walang imik si Elmer. Tinanong siya ni Lorenzo habang kumakain sila ng hapunan. Kumusta ang school? Okay lang po. May mga kaibigan ka na ba? Umiling siya. Wala pa po. Parang iba po kasi sila. Ang linis po nila magsalita. Ang galing nila sumagot. Hindi po katulad ko. Saglit na katahimikan. Alam mo, Elmer, ani Lorenzo habang ibinababa ang kutsara, kahit anong kwarto ang pasukan mo, may magtatangkang paalalahanan kang hindi ka dapat nandoon. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan magsalita agad para tatunayan ang halaga mo. Ang mahalaga, nandoon ka na, nagsimula ka na, at yan ang hindi kayang gawin ng lahat.
Tumango lang si Elmer. At sa mata niyang tahimik, alam ni Lorenzo na naintindihan siya ng bata. Lumipas ang mga linggo. Habang abala si Lorenzo sa kanyang negosyo, palagi niyang sinisingit sa schedule ang mga bagay na dati hindi niya pinapansin. PTA meetings, school fairs, science exhibits, at oral recitations. Sa bawat event, naroon siya, hindi bilang tycoon kundi bilang Tito Renzo, na laging may baon na sandwich at tubig sa bag, laging nakaabang sa likod ng silid-aralan. Minsan, habang nakaupo siya sa auditorium para sa isang school play, nakita niya si Elmer sa entablado, naka-costume bilang punong kahoy sa kwentong Ang Alamat ng Gubat. Ang puno ay hindi lang tumatayong tahimik, wika ni Elmer sa script. Ito ay tahanan, silungan at tagapagtanggol. Pagkatapos ng palabas, nilapitan niya si Lorenzo. Napansin niyo po ba ako? Hindi kita napansin, biro ni Lorenzo. Naakit ako sa ganda ng performance ng punong kahoy. Natawa si Elmer at walang sabi-sabing yumakap sa kanya. Tatay, mahinang bulong ng bata. Salamat po. Halos hindi gumalaw si Lorenzo. Anong sinabi mo? Tatay po, kasi yun naman po kayo di ba? Hindi agad siya nakasagot. Sa loob ng isang segundo, para siyang binagyo ng alaala, ng sarili niyang kabataang umiyak sa gabi dahil walang yumayakap. Nang mga panahong nilabanan niya ang mundo ng mag-isa. At ngayong narito siya, sa gitna ng isang salitang hindi niya kailanman inakalang maririnig mula sa isang batang hindi niya kadugo. Kuya, nang gusto mong itawag sa akin, tatanggapin ko yan ng buong puso. Sa mga susunod na buwan, lalong lumalim ang koneksyon nilang dalawa. Si Elmer ay unti-unting lumalakas ang loob. Sumali sa Quiz Bee, tumutulong sa classmates na nahihirapan sa math, at naging aktibong miyembro ng kanilang environmental club. Sa bawat tagumpay niya, laging nasa background si Lorenzo. Hindi nangunguna, pero laging naroon. At habang si Elmer ay tumitibay bilang isang bagong kabataang may direksyon, si Lorenzo naman ay muling nabubuo. Hindi bilang CEO ng isang empire, kundi bilang isang lalaking natuto ng magmahal, tumanggap, at magsimula muli. Isang lalaking natutong maging tatay sa paraang hindi niya kailanmang pinangarap noon, ngunit ngayon ay hindi niya kayang bitawan. Minsan sa buhay, kahit gaano kalayo na ang narating mo, may mga paanyayang hindi mo pwedeng balewalain. Ganoon ang naramdaman ni Lorenzo nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang barangay health worker mula sa probinsya ng Quezon. Sir Navarro, pasensya na po. Ako po si Laika, midwife po rito. Kayo po ba ang dating inaalagaan ni ganyang Pasita Navarro? Tumigil ang mundo ni Lorenzo. Sa tagal lang panahong lumipas, sa dami ng taong kanyang kinilala at nilimot, isa lang ang hindi niya kailanmang binanggit, ni inalala sa kahit kanino. Ang matandang babae na minsang nagligtas sa kanya. Ngunit tinakasan din niya. Oo, ako nga. Bakit? Amusta siya? Tanong niyang may bahid ng kaba. Matanda na po siya, sir. May edad na rin, may sakit. Hindi na rin po siya nakakakilala ng maayos. Pero noong isang gabi, paulit-ulit po niyang sinasambit ang pangalan niyo. Sabi niya, Enzo, uuwi ka pa ba? Hindi siya nakasagot agad. Sa isang iglap, parang batang binawi ng hangin ang kanyang katayuan bilang isang matagumpay na negosyante. Muling bumalik ang bigat ng kanyang kabataan, ang kariton, ang lamig ng gabi, ang takot sa tunog ng kalensing ng kutsara sa lata ng gatas. Magpapaschedule po ba kayo ng pagbisita, sir? Tanong ng babae sa linya. Hindi, bulong niya. Pupunta ako bukas. Kinabukasan, sa halip na sa opisina siya tumuloy. Isinama niya si Elmer sa isang biyahe na hindi niya ipinaliwanag agad. Saan po tayo pupunta, tay? Anong ni Elmer habang nasa van, sa isang lugar na matagal ko nang iniiwasan. Sagot ni Lorenzo. Panahon na para harapin ko. Pagdating sa isang baryo sa Quezon, sinalubong sila ng mga alo ng palayan at amoy ng basang lupa. Ang bahay ay yari pa rin sa kahoy, bagamat may mga parte ng pader na pinatibay ng hollow blocks. Lumang-luma na ito, parang niyayanig na ng oras at kalungkutan. Sa loob naroon si Lola Pasita, nakahiga sa banig, halos hindi na maigalaw ang katawan. Sa gilid ng kanyang kama, may maliit na altar na puno ng lumang larawan at kandilang unti-unting nauupos.
Lola, mahina niyang tawag habang palapit siya. Ako po to, si Enzo. Dahan-dahang gumalaw ang matanda. Iminulat nito ang isang mata at saglit na lumabo bago parang may kilalang aninong lumitaw sa kanyang alaala. Enzo, bulong nito. Anak, ikaw ba yan? Lumapit siya, hinawakan ang kamay ng matanda. Hindi na niya napigilan ang luha. Opo, ako po to. Pasensya na po kung hindi agad ako bumalik. Ang dami ko pong pagkukulang sa inyo. Tahimik lang si Lola Pasita. Wala siyang sermon, walang galit. Sa halip, bahagya niyang pinisil ang kamay ni Lorenzo. Ang mahalaga, dumating ka. Ang mga anak kahit maligaw, umuuwi pa rin. Sabi nito, mahina pero malinaw. Sa huling sandali, niyakap ni Lorenzo ang matandang minsang naging lahat para sa kanya. Wala na ang hinanakit. Wala na ang distansya ng mga taong lumipas. Sa oras na iyon, sila'y muling naging pamilya. Paglabas nila ng bahay, nadaanan nila ang lumang kariton na minsang naging tahanan ni Enzo. Bahagyang kalawangin, gibana ang gulong at tinutubuan na ng damo sa ilalim. Pero kahit ganoon, malinaw pa rin ang mga alaala. Doon siya natutong magsarili. Doon siya unang natutong mangarap. Tumabi si Elmer sa kanya habang tinititigan nila ang kariton. Diyan po kaya dati natutulog, Tay? Tanong ng bata, puno ng pagtataka. Oo, sagot ni Lorenzo. Walang unan, walang kumot, ang langit lang ang tisame. Arang sa dati naming bahay po. Yung tinamaan ng poste? Pahabol ni Elmer. Pilit iniintindi ang kabuuan. Ngumiti si Lorenzo. Oo, magkaiba ang panahon, pero magkapareho ang laban. Tahimik silang naupo sa lilim ng isang puno. Wala nang kailangan pang sabihin. Sa pagitan ng katahimikan, may dumadaloy na kwento. Kwento ng pagkabata, ng sakripisyo, ng pagpatawad, at higit sa lahat, ng paghilom. Hindi man niya masabi noon, pero ngayon alam na ni Lorenzo kung sino talaga siya. Isang taong nasaktan, umalis, nagtagumpay, ngunit bumalik para ayusin ang hindi niya kailanman nabigyang halaga, ang sarili niyang ugat. At si Elmer, ang batang minsang nagnakaw ng kanyang wallet, ngayon ay katuwang na niya sa pagharap sa multo ng nakaraan. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Tumunog ang bell ng auditorium. Lahat ng bisita, magulang at guro ay tahimik na naghihintay habang ang mga estudyante ay isa-isang naglalakad papasok. Suot ang kanilang toga. Itim, may gintong guhit at may makintab na medalya sa bawat leeg ng mga piling magtatapos. Sa gitna ng hanay ng mga estudyante, naroon si Elmer. Taas noo, marahan ang hakbang, ngunit bakas sa mga mata niya ang galak at kaba. Sa kanyang dibdib ay nakasabit ang medalya bilang valedictorian ng Batch 20XX ng kanilang senior high school. Sa unang hilera ng mga upuan ng bisita, tahimik na nakaupo si Lorenzo. Suot niya ang isang simpleng barong at itim na pantalon, kapansin-pansin sa kanyang pagyuko tuwing may tumitingin sa kanya. Wala siyang gustong atensyon. Ang tanging gusto niya lang ay masaksihan ang bunga ng lahat ng desisyong pinili niyang itama. Sa kanyang tabi, naroon si Aling Norma, malusog na, nakabuhok-ban, at may dalang maliit na supot ng candy na ipapamahagi niya sa mga batang nasa labas ng paaralan pagkatapos ng seremonya. Sa kabila niya, ang batang babae na dating tahimik at hindi pa marunong magsalita, ngayon ay masiglang nagbabasa ng program booklet. Tumayo ang prinsipal at sinimulan ang programa. Isa-isang tinawag ang mga pangalan, sabay abot ng diploma. Ngunit nang tawagin ang pangalan ni Elmer, biglang tumigil ang oras para kay Lorenzo. Valedictorian ng batch na ito, Elmer de la Cruz Navarro. Pumalakpak ang buong auditorium. Napatayo si Lorenzo. Hindi niya napigilan ang luha. Wala siyang pakialam kahit makita siya ng mga kakilala. Unang mga dating investor na naroon sa parehong lugar. Sapagkat sa sandaling iyon, hindi siya CEO, isa siyang ama. Matapos ang seremonya, inimbitahan si Elmer upang magbigay ng talumpati. Pumunta siya sa entablado, dala ang isang papel, ngunit hindi niya ito binasa. Hindi ko po uulitin ang mga linya ng libro, panimula niya. Gusto ko lang pong ikwento ang isang kwento. Tahimik ang buong silid. Noong bata pa po ako,
Ang gusto ko lang ay makabili ng gatas para sa nanay ko. Kaya minsan, kumuha ako ng wallet ng isang estranghero. Pero hindi po iyon ninakaw ko para sa akin, kundi para sa pag-asa na baka yung wallet na yon may susi papunta sa tulong. Tumingin siya kay Lorenzo, na nooy tahimik lang at hindi makatingin pabalik dahil sa bigat ng damdamin. Ang wallet pong iyon sa kanya galing, sabay turo sa lalaki. At simula noon, hindi na niya ako binitiwan. Tahimik ang buong auditorium. Maraming nagulat. Ilan ay napaluha. Hindi ko siya tatay sa dugo. Pero siya ang nagturo sa akin kung paano maging anak. Siya ang nagturo sa akin kung paano lumaban ng hindi nananakit. Siya ang nagturo sa akin kung paano maniwala sa sarili. Kahit sa mga panahong wala pa akong pangalan sa papel, tumulo ang luha ni Elmer, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Kaya po kung may natutunan ako, ito po iyon. Hindi mo kailangang mabuhay sa mundo para lang sa sarili mo. Kaso minsan, may mga taong hindi naghahanap ng tagapagligtas, kundi ng kasama sa paghilom. Pagkatapos ng kanyang talumpati, walang sino man ang hindi napaluha. Ngunit si Lorenzo, sa kauna-unahang pagkakataon, ay humarap sa lahat at tumango. Hindi para sa sarili, kundi para sa batang minsan niyang tinulungan na ngayon nagtuturo na rin sa iba. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Lorenzo sa opisina. Sa isang sulok ng kanyang private room, may naka-frame na bagay na matagal nang dapat itapon. Ang lumang wallet na minsan inagaw ng isang batang hindi niya kilala. Ngunit sa halip na burahin ito sa alaala, ipinapaalala ng wallet na iyon ang simula ng lahat. Pinagmasdan niya ito habang kausap si Sandra sa telepono. Kamusta ang pag-ikot sa mga bagong site? Tanong niya. Maayos, sir. Nakalista na ang 5 pang bagong community learning center sa Visayas at Mindanao. Si Elmer daw po ay pupunta na rin doon para tumulong sa orientation. Tumango siya. Ayos. Sabihan mo siya, wag siyang masyadong magtrabaho. Baka hindi na siya umabot sa dinner. Tumawa si Sandra. Tay na tay, sir. Hindi ko na kayo kilala. Hindi rin, sagot niya, sabay tingin sa wallet. Mas kilala ko na ngayon ang sarili ko kaysa dati. Sa sumunod na mga tain, lumawat ang paaralan sa looban bilang isang pambansang kilusan. Daan-daang bata ang natulungan. Lahat may sariling kwento. Ngunit sa bawat orientation at training seminar, isang pangalan ang hindi mawawala, Elmer, na ngayon ay isa ng community educator, inspirasyon ng maraming bata, at living testimony na ang kahirapan ay hindi hadlang kundi simula. At sa bawat kwento na kanyang ikinukwento, laging naroroon ang bahagi ng istoryang iyon. May isang bilyonaryong lalaki na hindi ko kailanman pinangarap makilala, pero dahil sa kanya, nakita ko ang sarili ko sa paraang hindi ko kailanman nakita noon. Sa huling bahagi ng istorya, isang gabi sa balkonahe ng kanilang tahanan, magkatabi sina Lorenzo at Elmer. Tahimik lang silang nanonood ng mga bituin. Tay, bulong ni Elmer, kung hindi ko po kinuha yung wallet nyo noon, nasaan kaya ako ngayon? Hindi sumagot agad si Lorenzo. Sa halip tinitigan niya ang langit. Siguro, sagot niya sa dulo, nandito ka pa rin. Kasi hindi mo ako kailangang nakawan para magtagumpay. Pero ako, kailangan kitang nakawin ng tadhana para mabawi ko ang puso kong matagal nang nawala. Ngumiti si Elmer, at sa pagitan ng katahimikan at liwanag ng buwan, alam nilang pareho. Hindi ang yaman ni Lorenzo ang nagligtas kay Elmer. Si Elmer ang nagpaalalang may saysay pa ang puso ng isang matagal lang nanahimik.